Swam na mais na pinalevel up dahil sa dinagdag na ingredients. Alamin kung ano ito. Last year pa talaga ang cravings ko na to at ngayon nga lang napagbigyan. First time ko lang magluluto nito kaya naman tingnan natin kung masarap ang kalalabasan mga mare. Dahil nga sayang-saya pa tayo sa mga karne, ito namang mais na gulay ang gagawin natin for today's video. Nung makita ko nga ito sa bilihan ng ulam ay talaga namang nagningning ang aking mga mata at binili ko na nga agad at baka maunahan pa ako. 70 pesos ang bili ko dyan, isang balot yan at 4 na piraso nga ang laman. Pag uwi ko nga ng bahay ay agad inasikaso ko na ang mga isasangkap dito at mabuti na nga lang meron pa akong hipon. Maglalagay pa nga sana ako ng giniling na baboy kaso nga lang ay frozen pa kaya naman wag na ngalan ka ako at ito na lang hipon ay okay na rin. Sobrang dali nga lang nito mga mare kaya naman kayang-kaya nyo ring lutuin at tara na nga at mag-umpisa na tayo. Magigisa nga lang tayo ng bawang at sibuyas at susunod naman natin itong hipon at igigasan natin sa patis. Hindi na nga ako maglalagay ngayon ng ibang pangpalasa dahil may ilalagay nga akong special ingredients at malasa na yun mga mare. Bala ko nga talagang gawin dito sa hipon na ito ay buttered garlic shrimp kaso nga lang hindi ko na naluto at nabisi na nga. Last year ko pa nga ito nabili at hindi ko nga alam kung lulutuin ko siya ng Pasko or ng New Year. Sa sobrang kabisihan ko nga ay hindi ko na nga naluto at inabutan na ng 2024. Pero okay lang naman dahil naka-freezer naman ito mga mare. Mabuti na nga lang din at hindi ko na iluto at ayan meron na nga akong panahog sa aking swam na mais. At nang magkulay orange na nga ang mga hipon ay isinunod ko na nga agad itong mais na hiniwa ko. Sa punto na yan ay excited na talaga ako kung ano bang magiging lasa nitong niluluto ko dahil first time ko nga. At for sure ay uulitin ko ang lutuin ito dahil bukod sa madali ng lutuin ay hindi pa nakakasawa. Anyway, balik na tayo dito sa ating naluluto at nang maigisa ko nga ang mais, ilalagay ko naman ng 1 tasa ng tubig. Yes mga mare, 1 tasa lang muna ang ilalagay ko at mamaya ay may idadagdag nga akong ibang ingredients. At naglagay na nga rin ako ng maraming pepper dahil mas masarap. Tatakpan nga lang natin yan at pakukuluin mga mare at ihahanda naman natin itong special ingredients na ilalagay ko. Bago ko nga kasi lutuin ito ay nanood muna ako ng YouTube at kay Panlasang Pinoy na recipe nga ang ginaya ko. Sakto nga at may available akong crab and corn soup dito sa rep kaya naman nagtunaw na ako sa 2 tasang tubig. At nang kumukulo na nga ay isinunod ko na nga ilagay itong crab and corn soup mixture. Ito nga daw ang secret ingredient niya para sa recipe na ito kaya naman tinry ko nga mga mare. At pagkalagay ko nga niyan ay hahaluin lang natin mga mare hanggang sa lumapot na yung soup. Nagdagdag pa nga ako ng kaunting paminta at kaunting patis pampalasa at imekos-mekos lang natin yan mga mare at kaunting kulo na lang ay pwede na yan. At nang maluto na nga ay eto na at tikman na natin. At totoo nga ang chika mga mare, tunay na tunay ngang napakasarap nitong naluto ko. Kaya naman for sure ay uulitin ko to. Kaya naman ano pang hinihintay niyo mga mare, kung gusto niyo rin ng kakaibang luto at hindi nakakasawa ay gawin niyo na rin ito. Pwede niyo nga rin itong i-partner sa pritong isda or pritong karne. Kain tayo mga mare. Bye bye!